Sana naman walang magtaas ng kamay. Really? Hindi po. Wala po. Di bali po. Modern pa rin po kayo kahit walang cellphone. At alam niyo po ba may cellphone na nung unang panahon pa ho ni Yesu Cristo? Wireless cellphone po to. Alam niyo po ba kung anong brand yun? Hindi niyo po alam. Nasa verse 17 po. Basahin po natin. Number 2, principle, never stop praying or prayer. Bakit po tinawag ko na parang cellphone? Because prayer is a direct line of communication with our Creator. A spiritual practice that brings us closer to God and strengthens our faith. Ang prayer po ay isang pribilehiyo sapagkat dito po ay napakadali at napakabilis nating makausap ang Panginoong Diyos. Meron po tayong direct access kay God. Unlimited data, open line, di mo kailangan ng Wi-Fi or Bluetooth, di mo kailangan ng load, libre. No po. Kahit lobat ka na, nanghihina ka na, lagi siyang nakikinig sa atin. Kahit saan tayo, pwede natin siyang kausapin. Pwede natin siyang makausap. Kahit weak signal, si God, nandyan pa rin ho at pwede natin makausap. Di po ba napaka-bless natin na we have a direct access? But the problem is, do we talk to God? Everything else is free. Walang limit. But do we talk to Him? Kailan po ba tayo dapat nagpa-pray? Tuwing kailan po ba talaga tayo nagpa-pray? No, according to James chapter 5, verse 13 to 18, we should pray when we experience hardships. Pag nahihirapan po tayo sa buhay, di po ba? Nanalangin po tayo. When we are happy, pag masaya po tayo, we do pray. Pag mayroon po may sakit, we pray. And of course, when we ask for forgiveness, we should pray. We must pray. And when we request something, pag meron po tayong nire-request, or when we want to know God's message to us when we are in the middle of a decision making, we do pray. Opo. In short, brothers and sisters, every opportunity, we must pray to God. We must talk to Him. At wala pong umaharap para makausap natin siya. At sigurado may sagot lagi si God. Tama po ba? Ano po yung mga sagot niya? Yes, no, and wait. At least may sagot siya. Hindi ka mukha ng cellphone, pag ang tumatawag, yung gusto mo umutang sa'yo, dinadrop mo lang. May po, wala akong sagot, binablock mo pa. Sino po sa atin nang nagpe-pray tuwing Sunday na during worship time? Hindi po kayo nagpe-pray during worship time? Lahat naman po siguro, no? Pag nandito. I want to believe that, of course. And sino naman po sa atin ang nagpe-pray ng araw-araw? Mas dumami. Amen. Bago kumain, bago matulog, pagkabisig, palakpakan niyo po yung sarili. Alam niyo po, nung pinage ko po itong message na to, hindi ko na po sabihin yung church, wala po nagtataas lang kamay, nalungkot po ako. Huwag mong sabihin kung saan yun, ha? Amen. Iinom lang po ako sandali. Okay. Prayer. God commands us to never stop praying. At dapat meron tayong prayerful attitude at all times sa lahat ng pagkakataon at oras. In Philippians chapter 4 verses 6 to 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So why do we pray? Bakit nga ba kailangan natin mag-pray kay God or kumausap kay God? Because prayer
It is a form of serving God and obeying Him. It is also a form of worship, mga kapatid, in prayer. And prayer, because it provides comfort. Tama po ba? Whenever we pray, it provides comfort, peace, guidance. Dahil nangungusap yung Panginoon Diyos sa atin. And even yung lakas, hindi lang sa mental. Pati physical, lalo pag nangihina ka, mag-pray ka lang, bigla kang magre-recharge, marirefresh. We pray because it also releases our tension in times of emotional stress. Ang number one kapatid ng sakit, stress. May po. So kaya po ako, tuwing umaga, tama po, tuwing umaga pinagsisikapan ko munang mag-pray. Nagdi-devotional po ako. In fact, yung pong devotional prayer ko, pwede nyo rin pong gawin to, inapadala ko po to sa mga kaibigan ko, even lahat. Even mga kliyente ko, regardless of their religion. I don't care. Kasi po, yun naman po yung mission natin, to spread the gospel. So yung umaga, maganda po yun, sinasabi ko, nag-ask po ako ng permission. Papadalang kita, okay lang ba? Ginagawa ko ito para may baon tayo sa umaga. Because it's another day, at yung enemy, atakihin ka na naman. Paglabas mo pa lang sa traffic, ikakat ka ng jeep, minsan mga panagkas ka pa eh. Mila ko mabalagla rin prutas mo, yung Holy Spirit, may po. So, we need to pray every day para po hindi tayo madaling magalit, hindi tayo naiinggit. In short, hindi po magkaroon ng stress sa buhay. Ano po? Kung hindi pa po kayo nagpa-pray tuwing umaga, practice niyo po yun. Isang tip po yun. At effective po sa akin yun. Ano po? Marami na pong pagkakataon na sinagot ni God ang mga prayers ko sa buhay ko. Isa na dito yung 2010, bago pa tayo nag-meet, Pastor Gio, no? That time, ang trabaho ko nga po kasi sa sales, tapos kumikita lang po ako through commissions. Wala pa akong basic salary. And mga kliyente ko po, mga multinational companies. One time that I can still remember, June 10, 2010, bigla po nasunog yung factory namin. So in an instant, I'm jobless. Jobless. Pupunta po ako sa factory kasi wala na po ako yung bibenta. Wala na yung factory namin. At makikita mo, at nakita ko, yung mga trabahador, lumalabas ng factory, umiiyak. Because they feel the same way too. Wala na rin silang trabaho. So sabi ko, ako biglang naawa, bigla ako rin naisip, dumating yung takot at that moment. Because I'm jobless already, and how long can I survive my family? At naawa rin nga po ako sa kanila. And instead na magpanik ako, thank you Lord, kinuha ko yung iPad ko, naalala ko bigla yung mga life verses ko. Sino po sa inyo may life verses? Kailangan po magkaroon tayo ng life verses. Ang life verses ko po, yung James 1:2, consider it pure joy, my brothers and sisters, that any trouble, basta yung any trouble, it will make your faith more mature. No? And yung Jeremiah 29:11, which is one of the popular verses. After ko pong binasa yun, para akong na-refresh at pinag-pray ko po yung mga factory workers. Kumbaga, thy will be done, Lord. Kayo na pong bahala. Hindi ko po alam ang plano ninyo. And lo and behold, sumagot po kagad ang Panginoon Diyos sa akin. After 1 hour, tumawag na po yung mga kalaban ko at nire-recruit na nila ako. Sabi ko, wow, ang bilis naman, Lord. Sabi ko, at ang naging problema ko next, hindi lang po isang tumawag, 3 na kagad ang tumawag. So ang naging problema ko, naging positive problem na. Dahil pipiliin ko na po kung ano yung tamang kumpanya na pupuntahan ko. So what I'm saying here is, whenever we pray to God, He will listen. At that time, He answered me immediately. Pwede mo hindi niya sagutin agad yun. Pwedeng pahintayin niya ako. Pwedeng sagutin niya, no, at may magplano ako sa iyo, Jerry. Pwede pong ganun. Kaya brothers and sisters, prayer should be our default action. Na anytime you need something in the areas of your life, kunwari sa trabaho, sa family relationship, about your health,